Remember, sometimes the answer to your problems is a simple surrender to God. Do not surrender to your problems. They will choke you. Pag sumusuko ka sa mga problema mo, papatayin ka niyan, uubusin ka niyan. Amen? Pero pag sinuko mo ang sarili mo sa Diyos, kamukha ng pagsuko ni Jesus doon sa krus nung siya'y pinako. Father, into your hand I commend my spirit. Anong nangyari sa kanya? Oo, namatay siya, merong muling pagkabuhay. Sa Ebanghelyo, pinapaalala ni Jesus na hindi dapat mag-alala at mabalisa ang kanyang mga alagad. Pinapaalala ni Jesus na hindi porket ikaw ay naniniwala sa Kanya, ikaw ay sumusunod sa Kanya, na mawawala na ang iyong problema. Kabaliktaran, binibigyan nga ng babala ni Jesus ang mga apostol na mas marami sila mga pagsubok na mararanasan. At ganyan din ang ating pong mararanasan sa ating buhay. Hindi nakakapagtaka bakit ang dami ng mga umaalis sa simbahan o kaya naman hindi naniniwala sa Diyos. Dahil ang palaging tanong nila, kung mabuti ang Diyos, bakit ang sama ng aking karanasan? Kung dati ang mga naniniwala kay Jesus, pinapatay, tayo naman ngayon na nananampalataya sa Diyos ay pinapatay ng mga iba't ibang problema. Meron tayong pag-aalala sa mga utang at kahirapan. Meron tayong pag-aalala sa away at problema ng ating pamilya. Nag-aalala tayo sa mga paparating na giyera sa ating bansa. Maraming nag-aalala sa kanilang karamdaman, sa kanilang sakit. Hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila pagkatapos silang mamatay. Pero ano po ang sabi ni Jesus? Kahit na magkakasunod-sunod na mangyayari ang mga bagay na ito, hindi dapat sila mag-alala at kumapit lang sila palagi sa Diyos. Isuko nila lahat sa Diyos dahil ipagkakaloob niya ang Banal na Espiritu na tutulong sa kanila. Paano tayo tutulungan ng Banal na Espiritu? Umpisahan natin sa pananalangin. Napakaganda po ng sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga tao ng Filipo. In Philippians chapter 4 verse 6, St. Paul beautifully tells us, do not worry about anything, but in everything, pray. Ano ang sinasabi niya? Inaanyayahan tayo ng Diyos that we should turn our deepest worries into our deepest prayers. Kapag sobrang dami na ng iyong pag-aalala, damihan mo din ang iyong panalangin. Amen? Kaya kung hindi ka makatulog, magdasal ka. Nalulungkot ka sa nangyayari sa iyong pamilya, magdasal ka. Nabigo ka na naman dyan sa iyong pinaplano, pagdasal mo yan. Wala na pagmamahalan sa inyong dalawang mag-asawa, ipagdasal mo yan. Hindi tumitigil sa pagbibisyo ang anak mo, pagdasal mo siya. Sobrang sakit na ng iyong nararamdaman, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mamatay, huwag kang titigil na magdasal. Ang mga taong nagdadasal, tandaan niyo, sila ang mga taong hindi nangangamba. People who pray are people who have less worry. But people who do not pray are people who have a lot of worry. If you want your worry to stop, then you should pray sincerely, regularly, and faithfully. Magdasal ka ng totoo, palagi, at puno ng pananampalataya kung gusto mong mawala at matapos ang iyong mga takot at pangamba sa buhay.